Sumadsad ang isang barko sa baybay ng Pangasinan kanina kasunod ng storm surge. Ang hagupit ng bagyong Christine naramdaman din sa iba pang lugar sa Northern Luzon. Saksila si JP Soriano. JP? Iya mga kapuso, hindi direktang tumama dito sa probinsya ng Ilocos Norte ang bagyong Christine, pero naging maaga po ang pag-aksyon ng mga lokal na opisyal at agad na ilikas ang mga residenteng nakatira sa mga barangay na pinakamadalas bain. Pero sa kabila nito ay nananatili po ang bayan at probinsya sa Luzon at sa ibang bayan po sa Luzon ay ramdam po ang perwisyo ng bagyong Christine. Hindi pinatulog ng bagyong Christine ang Isabela bago pa ang paglandfall nito sa bayan ng Divilacan kaninang pasado hating gabi. Walang tigil ang malakas na hangin at buhos ng ulan na nagpatuloy hanggang pagputok ng liwanag. Dapa ang mga tanim na palay sa bayan ng Tumawini. Umapaw rin ang Pinakanawan River na nagpabaha sa mga taniman at kalsada. Nagkasalubong na ang Pinakanawan River at saka Cagayan River. So yung low-lying barangays namin, very critical na. Kaya nandito kami ngayon sa evacuation center para magbigay na ng food packs para sa mga evacuees namin. Sa Ilagan, 22 barangay ang binaha. Natuklap naman ang bubong ng isang paaralan sa Bugway, Cagayan sa lakas ng hanging dulot ng bagyo. Kita rin ang lawak ng bahang tumama sa Tuguegarao, Cagayan. Sa Natonin Mountain Province, napaatras ang isang sasakyan nang rumagasa sa harapan ang pinaghalong putik at bato mula sa bundok bunsod ng mga pag-ulan. Ligtas namang nakaalis ang sasakyan. Umulan din sa Baguio City. Bantay sarado rin ang ilang landslide prone na barangay gaya ng Barangay Lower Quirino Hill. Problema talaga namin dito is soil erosion. Lalo na pag nasaturate na ng ilang araw yung soil patas biglang darating yung malakas na ulan. Malaking problema. Ang mga basura naman sa City Lagoon, tinanggal para walang bara na magpapabaha. Ang bagsik ng bagyong Christine, kita rin sa bangis ng alon sa dagat sa Pangasinan. Nagdulot ito ng storm surge sa ilang bayan at lungsod, gaya sa Binmalay kung saan mahigit 300 residente ang inilikas. Inahon at inihilera na ang mga bangka, pero may isang barkong sumadsad sa baybayin. Sumadsad yan mga 11 o'clock ng gabi. They will call the attention of the Coast Guard. Sa Lingayen, binaha ang Baywalk at may mga natumbang puno dahil sa lakas ng hangin. Lumipas po kami ng alas 3 kasi po yung bahapit lampas tuhod na po. 97 families, about 357 individuals affected. Abot tuhod na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa Quirino, Ilocos Sur. Sa tala ng PDRRMO ng Ilocos Sur, mahigit 1,500 residente mula sa 12 bayan at 2 syudad sa probinsya ang inilikas. Maghapon ding binayo ng ulan at hangin ang lawag sa Ilocos Norte. Maagang pinalikas ang mga nakatira sa tabi ng ilog at dike. Katabi po nito yung nasirang dike dito sa tapat ng Padsan River. Ito yung dike na nasira sa kasagsagan ng bagyong Julian na ongoing yung repair pero inabutan nga po ng bagyong Christine. At doon po sa kabilang yun po yung West Philippine Sea. Kaya dito po yung mga nakatira dito, pinalikas sila sa evacuation center sa pangamba nga na magkaroon ng soil erosion. Yung dike sira, nag-erode. Kaya malapit yung bahay nila doon. Mahigit 50 pamilya ang nasa evacuation center. Gaya ni Jonalyn na unang inilikas ang mga anak at binalikan ang kanilang alagang si Madel. At yan mga kapuso, dito pa rin sa Lawag, Ilocos Norte, ayon sa LGU ay abot sa mahigit 350,000 na halaga na katumbas ng mga nasirang tanim na palay at mais. Ang nasira dahil sa ilang araw na pag-ulan dulot ng bagyong Christine. Pero ayon sa kanila, maliit na porsyento pa lang ito kumpara sa mga nakaraang bagyo dahil maaga raw na abisuhan ng mga magsasaka na anihin ang kanilang mga tanim bago pa dumating ang bagyong Christine. At live mula rito sa Lawag, Ilocos Norte, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. At dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng bagyong Christine, lumambot ang lupa sa Libon, Albay. Umabot po sa 70 ang apektado habang isa naman ang napaulat na nawawala. Saksi, si John Consulta.
Wala nang nagawa ang ilang residente habang pinagmamasdan ng pagguho ng lupa sa barangay Burabod sa Libon, Albay. Lumambot kasi ang lupa sa bundok, bunsod ng walang patid na ulang dala ng Bagyong Christine. Ayon sa Lisbon MDRRMO, isang residente ang naiulat na nawawala. Nasa 70 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Magsasagawa raw ng retrieval at clearing ang mga otoridad kapag mas maayos na ang panahon. Gumuho rin ang major national road na nagkokonekta sa bayan ng Pio Duran patungo sa Ligao City sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Dahil dito, isolated pa rin ang Pio Duran lalo't walang ibang madaraanan patungo roon. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Sa Baaw, Camarines Sur naman, hinarang na ng mga pulis ang mga dumaraan sa bahagi ng national road. Lagpas tao na raw kasi ang baha roon, kaya hindi na madaanan ng anumang mga sasakyan. May mga sumubok na pumasok, pero tulad ng truck na yon ay wala itong nagawa, no? Tumirik sa bandang gitna. Itong dahilan kung bakit walang makapasok, walang makalabas sa may bahagi ng Albay dahil ito ang kalsadang nagturugtong sa Camarines Sur at Albay. Dahil dyan, mahaba na ang pila ng mga cargo trucks na stranded sa lugar. Ang mga residente naman sumasakay na sa bangka para lang makabili ng pagkain at tubig. Ang iba naman nananatili sa bahay para maglimas matapos pasukin ng tubig. Nasa hita hanggang bewang naman ang lalim ng tubig sa Naga City, kaya ang mga sasakyan pahirapan sa pagdaan. Ang ilan tuloy napilitan ng lumusong. Maging ang mga kalsada sa Milaor na katabi ng Naga, nagmistulang dagat na. Hindi pa rin kasi humuhupa ang baha roon, kaya lubog din sa tubig ang mga kabahayan at mga sasakyan. Parang ilog na rin dahil sa baha ang Maharlika Highway na sakop ng San Fernando, Camarines Sur. Ang ilang bahay doon, halos bubong na lang ang kita sa lalim ng tubig. Milaor, saka yung pinakamalalim, mga paligid. Marami na ang lumusong sa baha dahil di na kinaya ng mga sasakyan ang lalim ng baha. Tumulong na rin ang Philippine Coast Guard para makatawid ang mga stranded. Pero sa gitna ng kalamidad, hindi pa rin mawawala ang pagiging matulungin ng mga Pilipino tulad ng ilang namagi ng pagkain sa mga stranded. Sa pinakahuling tala naman ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 10 ang patay, 2 ang sugatan at 9 ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Christine. Maaari pa raw yang tumaas dahil hindi pa nakakapasok ang rescue at relief operations sa ilang lugar sa Bicol Region na napuruhan ng bagyo. Ang challenge pa rin nila doon are the flooding, no? Which are really mataas pa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.